Balitang DMW. Ayan, mas pinaigting ng Department of Migrant Workers o ng DMW ang paghahanda ng mga OFW sa digital era matapos makipagpulong, of course, kahapon lang ito, recently sa Amazon Web Services o AWS para talakayin ang mga programang magpapalawak sa digital at AI skills ng ating mga migranteng maggagawa. Sa ilalim ito ng programang K2K o Kaalaman to Kabuhayan, nakatuon ang usapin sa pagbibigay ng future-ready skills tulad ng AI o Artificial Intelligence Literacy, Machine Learning Education at iba pang digital capability programs na makakatulong sa paghahanap ng mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan ng ating mga OFW at kanilang pamilya. Kabilang din sa mga inisyatibong pinag-usapan ang AI utilization training, cybersecurity at online safety awareness programs upang maprotektahan ng mga OFW laban sa online scams, misinformation at digital exploitation. Tinalakay rin ng DMW at AWS ang posibilidad ng technical assistance at institutional support para mapalawak pa ang access ng mga OFWs sa mga makabagong learning platforms at training courses. So ayon sa DMW, mahalagang maihanda ang mga OFW sa mabilis na pagbabago ng digital landscape upang magkaroon sila ng mas matatag at sustainable na kabuhayan sa pag-uwi dito sa bansa. Para sa iba pang balita, pinagtibay ng Pilipinas ang paninindigan nito para sa karapatan at kapakanan ng mga migrant workers sa ginanap na Second International Migration Review Forum o IMRF sa United Nations headquarters sa New York City. Pinangunahan ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak ang delegasyon ng Pilipinas sa iba't ibang high-level discussions at side events kaugnay ng ethical migration governance at proteksyon sa mga migranteng manggagawa. Kasama ng Nigeria, pinangunahan din ni Secretary Kakdak ang isang roundtable discussion tungkol sa mas inklusibong lipunan para sa mga migrante, mas madaling access sa mga serbisyo at pagpapalakas ng social cohesion. Ayon kay Secretary Kakdak, hindi na lamang simpleng polisiya ang layunin ng Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration o GCM, kundi isa ng moral na obligasyon para sa maayos at makataong pamamahala sa migration. At sa kaugnay namang balita tungkol sa international cooperation ng Department of Migrant Workers, mas pinaigting pa ng Pilipinas at ng Australia ang kanilang pagtutulungan para sa mas ligtas at maayos na labor migration ng ating mga overseas Filipino workers o OFWs. Sa courtesy call ni Australian Ambassador to the Philippines, Mark Ines Brown, kay Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak sa DMW Central Office, nagkasundo ang dalawang panig na palawakin ang bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Kabilang sa mga tinalakay ang pagpapalakas ng legal migration pathways para sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa Australia, gayon din ang pakikipagtulungan sa Australian Department of Home Affairs bilang co-chair ng Bali process. Partikular din pinagtuunan ng pansin ang Technical Experts Group on Returns and Reintegration para sa mas maayos na reintegration support sa mga OFW. Samantala, pinangunahan ng Pilipinas ang pagbuo ng isang regional checklist na layong mapabuti ang pagbabalik at reintegration ng migrant workers sa mga bansang kasapi ng ASEAN, lalo na tuwing may krisis. Ito'y matapos suportahan ng ASEAN member states ang checklist of the ASEAN Guidelines on the Effective Return and Reintegration of Migrant Workers na inihain sa ilalim ng chairmanship ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 48th ASEAN Summit sa Cebu. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak, magsisilbing gabay ang checklist upang mapalakas ng mga bansang ASEAN ang kanilang mga polisiya at programa para sa ligtas at maayos na pagbabalik ng migrant workers sa kanilang mga bansa. Binuo ang checklist bilang tugon sa mga naging hamon noong COVID-19 pandemic at iba pang health, geopolitical at natural o human-induced crisis na nakaapekto sa milyong-milyong migrant workers sa rehiyon. Layunin din ng mapabuti ang koordinasyon at evidence-based policy making ng mga ASEAN countries para mas maging handa sa mga susunod na krisis na maaaring makaapekto sa migrant workers.